May tanong dito mula sa ating official Telegram group, Anti-Supot Social Club. Oh. Nandyan sa description yan. Pwede magtanong, galing ako sa depression, then natanggal ako sa work. For the meantime, saan ako pwede mag-grind? Hindi ko alam. Nauubusan ako ng diskarte. Nagme-music din ako. Anong magandang first move? Josh. Galing work. Natanggal sa work? Oh, natanggal siya sa work. Nakakaranas daw siya ng depression ngayon. Ako lagi akong, pag nagbibigay ako ng tips pare, lagi kong gusto mo nang tanggalin yung pinaka una mong problema eh. Kasi for example, may depression ka pa. Hindi ka makahanap ng, malabo kang makahanap ng hassle na ipapalit mo dun sa nawala mong hassle. Dahil meron ka pang unang iniinday, which is yung depression eh. So I think, doon ka muna mag-focus. Isa lang muna focus mo. Tanggalin mo muna yung depression mo by ano ba yung lagi natin sinasabi rito para pantanggal ng lungkot mo sa katawan mo? Maglalabas ka muna. Yeah. 'Di ba? Hang out with your friends na mga para ma-refresh yung utak mo. Siguro yung ipon mo, why not try mo munang mag-beach sa Batangas, mag-isa ka to refresh yung isip mo para makapag-isip-isip ka ng mabuti. And exercise, samahan mo ng exercise, pare. Kasi yun nga eh, dahil meron ka pang iniinda, yung idadagdag mo na problema dyan, pare, like yung paghahanap mo pa ng ibang hassle, Yeah. dadagdag yan sa stress mo. Imbis na mawala muna yung depression mo, baka lalo ka ma-depress, pare. So, I think yun muna ang kailangan niyang alisin, bro. And then, once na clear na yung isip mo, alam mo na yung dapat mong gawin, at nabawasan yung stress mo, saka ka siguro magdagdag pa ng panibagong stress para, yun nga, ma-refresh. Tama yan. Kasi baka mamaya, puta, may depression ka, dagdag ka ng dagdag dyan, lalo ka ma-depress agad dyan. Diba? Lalo kang lumubog lalo sa depression mo, mahirap yun, tol. Lalo kang malolost. Maraming ganun eh. Tama yan. Stress pare, hindi niya alam gagawin yan, nagdagdag siya, kala niya yun ang dapat niyang gawin, magdagdag ng stress. Hanggang sa, wag mo naman sanang gawin to, pero this is for awareness na rin. Nagganon. Yeah. Diba? Tinapos na lahat. Tinapos na. Hindi alam eh. Bumitaw. Bumitaw eh. Yeah, Ang dami kasi mo, maghanap ka ng trabaho, pre. Tapos pag na-reject ka dun, na-reject ka na, nalagasan ka pa ng pamasahe, pagod ka pa, may dinadamdam ka pa. Na-amplify pa lalo yung dinadamdam mo. Mas lalong mapupurnada. Amplify, speaking of amplify, kaya mga babae talagang amplifier talaga. No? Kasi pag lumugbok ka, lalo na i-amplify. Pag masaya ka, i-amplify nila. Yeah, Pag umaangat buhay mo, inaangat din nila. Parang Yeah. kulit, no? So going back to sa tama sinabi ni Josh, tangina kaya ka depressed ngayon eh, kasi yung utak mo fully occupied yan. Punong-puno yan. So, kapag dagdag ka pa ng dagdag na mga ano dyan, lalo sa sabog ka, ma-unscientist ka. Pero yung iba, yung sabi nga niya, musician daw siya, di ba? Nag-music daw siya. Yeah. Ayun, pwede mong gawing panel yun. Pwede mong gawing... Pwede mong gawing output yung music mo. Yeah. Gawin mong kanta, yung gawin mong nararamdaman mo lyrics ngayon. lahat. Pwede, di ba? Sabog yan. Yun, pwede mong gawin. Pwede mong gawin siyang parang labas mo dun yung ano mo. Kasi dati, ganyan din ginagawa ko pag bisita ko, ganyan, sa music ko nilalagay. Ginagawa ko ng kanta. Kahit nung mga time na malungkot ako dati, gagawa ko ng malungkot na kanta dati. Sabi ni, ito may isa pa. Ay, okay na ba? May ano pa kayo? Wala na. Sabi ni, ito nasa Telegram group pa rin natin to, Anti-Supot Social Club. Sabi ni J. Rhyme, tanong lang, anong masasabi nyo sa isang relasyon na walang breakup na nangyari or usapan, basta naging wala na lang kayo? Ano yan? Ghosting yan, pare. Ghosting. Wala na nag-try, kumbaga. Yeah, Both side. Wala nang closure, wala nang break. Walang naghabol, walang naghingi ng explanation. Walang kwentang relasyon niya. Babae nag-decide nun, tol. Yeah. Para sa akin, babae nag-decide nun. Totoo. Pwedeng itong nagtanong na to, magaling siyang mag-control, nag-reciprocate na agad. Wala ka ng pake. Di mo na kailangan ng closure natin. Ayaw mo na sa akin. Okay, ayaw ko na rin sa'yo. Sobrang commendable na itong ginawa niya, no? But still, I think, gusto niya pa yung babae. Kasi nagtanong ka eh. Nagbigay siya ng time ngayon eh. Kaya nga lang, sinusunod niya yung sinasabi natin. Kaya, tangin, hindi ko na ito aabulin. He's a real fan, diba? Tama yung ginawa mo ngayon. And tama ka nang nilapitan kami.
the best yung ginagawa mo ngayon, tama yung positioning mo ngayon. Huwag mo nang tanungin, huwag mo nang questionin. Kasi ang babaeng may gusto sa'yo, hindi mo kailangan tanungin yan, mag-explain yan. Ganyan yung mga yan. Wala kang tanong na binibigay pero nag-explain sila. By their Ingay ng actions. bibig, no? Pag Yeah. By their actions, sa bibig nila, mismo i-explain nila sa'yo. Dami nilang i-explain sa'yo kahit di mo nga tinatanong. Again, i-explain nila sa'yo one by one. Bakit sila nanlalamig? Bakit sila biglang ng ghost? Pag sila ang nag-pull back, pre, sila ang nag-pull back nag-pull out sa relationship. Tapos, nag-nonchalant ka dito sa gilid. Magtatanong pa yan sa'yo eh. Ganito na lang ba tayo? Siya pa yung maghahabol sa'yo. Sabi nga, siya yung magbibigay ng information sa'yo nang hindi mo hinihingi. So, sasabihin niya, Correct. alam mo ba kaya ako nagkakaganito? Kasi ganyan ka. Explain na yun. Mahal ka pare. nun. Yeah. Mahal ka nun, Josh. Mahal ka nun. No. That's why tama yung positioning niya. Sinasabi ko sa'yo, tama yung positioning mo na yan na huwag ka mo nang gumalaw ng kahit anong bagay. Hayaan mo lang siya mag-explain. Ngayon, pag hindi niya talaga in-explain yan, nagtagal na kayo na ganyan ang posisyon nyo, talagang wala nang pansinan, walang comeback, wala rin siya explanation. Ang explanation niya doon, yun na yun. Yung walang explanation na yun, yun yung explanation Wala niya doon. siyang amor sa'yo. Yeah. Hindi siya ganun ka na-hook sa'yo. Exactly. Ngayon, para maiwasan mo yung ganun, para hindi na maulit yung ganun, gawin mong karespe-respeto yung sarili mo, tikasan mo, lupitan mo. Yung tipong ikaw, mababaliw sila sa'yo. Di ba? Kasi ganun, ibig sabihin, hindi ka worth it pag-aksayahan ng energy. Di ba? Kasi wala nang Mabilis ka closure lang eh. yan nabitawan. Eh. Tinabla ka na There's lang bigla nothing to hold on to, sabi nga nila, di ba? Kasi Wala siyang nakikitang value sa'yo. Wala, mabilis ka nabitawan eh. Ang bagay na mabilis mabitawan, yung ginaganyan mo, walang kwenta yun. Yeah. Pero yung gano'n na gano'n ka, sabi, takot kang mawala yun. So, yun. Alam nyo, na-realize ko guys, no? Dati kasi, way back, this past few years, ang mga tips ko, huwag kayong mag-I love you, huwag kayong magmamahal, huwag niyong bibigyan ng ganyang attention yung mga babae. Be hard, parang still ka. Pero na-realize ko, tol, maganda bigyan nyo sila ng pagkain paminsan-minsan. Ang pagkain nila is yung I love you eh. Ayoko nun dati pare, pero na-realize ko na mas nag-i-stick yung babae pag pinifeed mo sila ng ganun. Minsan! And then, wag naman araw-araw na to the point na, kasi mabubusog yan, mabubloated yan, hindi nakakain. Take for granted kapag too much eh. Too Hindi much. nakakain ulit yan. So, konti-konti lang. Paramdam mo rin na mahal mo pa rin sila, still nandyan, at rooting ka sa relationship ninyo, pero wag palagi again. Tapos pull out ka na naman, trabaho ka na naman. Ganun lang. Na-realize ko lang, pagkain nila yung I love you, pre, so bigyan Kasi ka rin yung paminsan-minsan. pare ang sa atin kasi, di ba, respect ang natin. Love natin, di ba? Yes. Respect sa atin. Yun ang feed. Ang babae kasi bro, lagi yung tatandaan, attention. Yan talaga ang pinaka-currency ng babae, pare, attention. Yes. Now, ano yan bro, pwedeng mag-backfire yan pag too much. Pag too much attention. Kaya nga simping na yun pagka too much attention. Pero pag alam mo kung paano laruin yung attention, yung currency mo sa kanya, habol-habulin ka niyan, di ba? For example, ganun nga, di ba? From time to time, mag-I love you ka, tapos cold ka na naman kasi may pinagpo-focusan ka, di ba? Yun. So, ganun pare, ganun yun, kailangan malaman niyo yun na ang girl magsistay sa'yo when you give the right amount of attention. Pag too much, alis yan. Pag right amount, habulin ka niyan, pare. Kumbaga, pag wala naman, as in total, walang attention, maghahanap yan, bro. Oh. Maghahanap Yeah, yan. pag ziniro mo pare, di ba? Pag zero. Magre-reciprocate ka rin kapag mabait naman sila, tumutulong naman sa'yo, bigyan mo rin ng I love you kasi food trip nila yan parang pagkain nila yan Bigyan mo rin sila ng gano'n, sweet ka, kunyari, ganyan. Pak. Pag mo isi-zero yun, tama sinabi ni Josh kasi lalayo yan sa iba nila kukunin yung I love you. Yeah. Ano naman, hindi pagiging soft yun, huwag kayong mag-alala. Feed talaga nila yung pagkain talaga nila yun. Kasi lalo na bro, kasi di ba nga sa panahon ngayon bro, lalo na sa panahon ngayon, mahirap nang makakita ng babaeng down na down sa'yo. Di ba? Kaya sabi ko sa kanya, once makita mo yung babaeng ride or die sa'yo, you have to do the right thing. Like, yun nga, give the right attention, give the right amount of attention. Kasi, napaka-stupido mo nun, pare. Kunyari, ang babaeng down, ride or die sa'yo, hindi mo nga binigyan ng attention, tapos umalis, sasabihin mo, hindi, kaya ko makahanap ng bago niya. Ang hirap na nga makakita ng ganong klase ng babae ngayon, bro. Correct. Diba? Again, this is not about a scarcity mindset, no? Para sa akin, this is about being smart, Nakita mo na, di ba? For example, ibalik na rin natin yung sitwasyon. Isa ang lalaking malupit, di ba? Pero hindi ka inaalagaan ng babae mo. Nagharap ka ngayon ng aalaga sa yung babae. Sinong tanga? Yung babae. Same thing.
Di ba? Nakakita ka ng ride or die na babae, hindi mo alam kung paano magbigay ng right attention, umalis, naghanap ng iba, sinong tanga? Ikaw. Ganun yun, pare. So, yun ang para sa akin, bro. So, yeah. Mag-I love you talaga, no? Again, yes, kailangan talaga Kailangan yun, yun, bro. pare. Pagkain nila yan, tol. Kailangan talaga yun, bro. I love you. But again, Ang cheesy lang talaga. kailangan natin ito ma-point out sa kanila. Right amount. Kasi kung mayat maya nag-I love you tapos pa soft boy ka pa, bro. Wala yun. Ayaw Wala yun, nila bro. nun. Wala yun. Lahat din ng sobra, pre, masama. Alam mo, legit. Even Andrew Tate nga even Rollo Tomasi nga, kasal yun eh. Nag-I love you rin yun, tol. Rollo Tomasi yung guy na gumawa ng Red Red Pill Pill, at Rational Male na libro. Which is, kaya nga nagkaroon ng mga ganitong movement, no? Even them, parang ginagawa rin nila yan. Alam kasi nila, feed Alam talaga ng nila mga eh. babae yan. Again, Ganun. kasama nga sa red pill na pinag-ano dyan is yung women nature. Isa sa women nature, girls love the attention. Kaya, again, you have to apply the right amount. Ngayon, pag nabigay mo yung right amount ng attention na kailangan nila para magstay sila, pero nagpupumiglas silang umalis, wala nang ibang explanation yun, kundi hindi na ikaw yung gusto nila. Yun na yun. Kasi nga walang standards ang babae. Walang standards ang babae. Yun yung propaganda na hindi nyo dapat bilin. Yung lahat ng babae may standards. Walang standards ang babae. Walang made the best man win. Ang meron ng babae, preference. Trip nila. Hindi mo pwedeng paghirapan yung isang babae. Tapos malalaman mo yung isang babae na yan na akala mo ang taas-taas ng standards niya. All of the sudden, may naging jowa siya. Magulat ka, kaya nga napapaganon ko eh. Gusto niya pala. Guwapings na matangkad na ganito ganyan. Ayun yung preference niya. Ayun yung preferred niyang lalaki. Walang masama doon. Ngayon, ikaw bilang lalaki, kung 2025 na, gusto niya paghirapan mo siya, inuuto ka lang niya. Diba? Dahil nandyan ka, sayang ka may resources ka, may mga ino-offer kang mapapakinabangan ko. Sige, dyan ka lang. Paghirapan mo ko, kuno. Diba? Madudurog ka kasi biglang inasnap, boom. Bigla siyang may jowa. Kasi na-meet niya yung lalaki na tumantos sa lahat ng gusto niya. Like for example, yung babae nagsishare post ng mga late night ride sa Tagaytay, late night ride sa Baguio. Ngayon ikaw, pinaghihirapan mo siya, 'di ba? Nililigaw-ligaw mo siya tapos ikaw humahassle ka para magkaroon ng sasakyan. Sa tingin mo kahit anong sakripisyo mo magugustuhan ka niya kasi hindi sasabihin mo hindi para sa atin naman to, para sa atin naman to. Hindi. Pag biglang pumasok sa eksena si Sadaw na may Fort Everest, tangina sasakay yun. Sasakay yun. Nga ka. Walang standards ang babae. Hindi totoo yung made the best man win. Ang meron sila, preference. Ang meron sila, yung trip nilang lalaki. Kaya wag magpakatanga kung sa tingin mo nagawa mo yung right amount of attention, right amount of effort para i-pursue yung babae pero ayaw pa rin niya. Hindi ka niya gusto. Ganun lang kasimple. 2025. Diba? Na sobrang libre yun, no? Libre nyo, tangina. Binibili nyo dapat yun eh. Diba? Sa totoo. Real talk. Diba? 2025, wag magpakatanga. Alright? Tsaka yung kasi nauso kasi ngayon, bro, isa to sa mga naging tool ng mga babae dati. Kaya nagkaroon ng confusion din sa ating mga kalalakihan dyan. Na every month, bro, meron silang bagong preferences. Napansin nyo ba yun? Nauso sa TikTok yun. Last month gusto nila ng nauso yung kanta na Big Boy, I need a big boy. Gusto nila ngayon ng Big Boy. Big boy, yeah. Sabihin nila, nalagay kagad nila dito sa caption, I need a big boy. Tapos yung background. The next week, iba na naman, sasabihin nila, gusto namin tong Golden Retriever guy. Sinabi nila yan eh. Kasi yung Golden Retriever guy na nag-trending na Yeah. yun yung bunga ng mga babaeng nagsasabi ng Golden Retriever guy. Ngayon, nung nakita nila yung personification ng Golden Retriever guy, ayaw pala nila. Yeah. Hinayupak. Di ba yun kasi... Golden Retriever guy ba yun? Abnormal. Paiba-iba yun. Kasi pare, kasi ganito yung hawak ng mic. pwede siya maging Golden Retriever guy, pare. Kasi nga, di ba, Golden Retriever guy, parang makulit lang, happy-go-lucky, mga ganong klase. Energy. Pinakita niya yun. Ganun siya, ganun. Tapos gumaganong-ganon pa siya. O, pinakita yung gusto ninyo. Ayaw pala ng mga babae. Yeah. Sila yung unang nang tatrash talk doon. Kasi nga, bro,
Yung mga ganong klaseng sinasabi ng mga babae, hindi talaga dapat sinusunod yun eh. Hindi totoo yun. Hindi totoo yun. Ano lang yun, ginagawa lang nila yung for engagement. Ilalagay nila dito caption, di ba? Yung gusto nila ng big boy. Tapos ang mga nakaraan, gusto naman nila yung hindi ganun kabalk, pero payat na matangkad na may bicep, yung iniipit yung ulo nila dito. Oo, yun na naman. Paiba-iba sila ng gusto. Iba-iba talaga. Nung kinasal si Kong TV, sana all may Kong TV. Oo. Di ba? Di ba? Nung Iba-iba. kinasal si Malupiton, sana all may Malupiton. Iba-iba eh. Paiba-iba sila ng gusto. Kasi nga, wala talaga silang standards na sinusunod. I agree. May kanya-kanya silang pag na-hit nitong lalaki na to, kung saan magiging maginhawa yung buhay ko, doon ako. Actually, may sikat na babae ngayon na malaking pangalan Ano yung siya. pangalanan mo? Hindi, wag natin pangalanan. Malaking pangalan siya, pre. Ano siya, parang it girl siya, kikay na babae, na big time Inglesera. Okay. Sobrang taas ng standards niya. Yung mga ex niya, parang varsity ng ganto, ganyan. Sobrang taas ng Asa? standards niya. Kumbaga, tinitignan siya ng mga netizens as meticulous ang babae na hindi na magpapagoyo kung kani-kanino kasi nga galing na siya sa mga fuckboy na varsity na ganto, ganyan. Sobrang taas ng standards niya. Kaya walang nakapredict na kung sino yung magiging jowa niya. May ginawa siya ngayon, class S. Pero business tycoon. Di ba? Wala na eh. Doon nagiginhawa yung buhay ko eh. Di ba? Wala silang standards na sinusunod. Yung mga itsura-itsura na yan. Sa umpisa lang nila gusto yan. At the end of the day, ang jojowain nila kung saan giginhawa yung buhay nila. Correct. Yeah. Di ba? Kaya kung gusto nyong bilang lalaki, yung kayo yung pipili. Kasi yung mga babae na yan, ilulook up kayo niyan eh. Di ba? Ngayon, kayo yung pipili. O paano kayo ilulook up? Punta kayo sa taas. Ito muna kayo sa taas. Tama yun. Oo, Magandang punta kayo point sa taas. yun. I agree. Diba? Ratratin nyo, posible. Ako na nagsasabi sa inyo. Posible. Hindi imposible. Kung sinasabi nyo kasi well-privileged kayo. Ganto ganyan, well-privileged kayo. Hindi. Hindi naman kami nag-upisa sa well-privileged. Hindi kami pinanganak na may 100,000 followers. Hindi. Walang generational wealth. Wala, inumpisan to from zero talaga. Kaya sinasabi namin sa inyo na posible. Kailan ba kami nagsinungaling sa inyo? Kailan? Tangina na Nung yun. sinabi Kinakancel na nga kami. Kakasabi ng totoo. Tangina, legit. Nung sinabi nag-fucked up yung audio. Ilang minutes pa yan? Ilang minutes pa? 17 o kaya pa, may isa pang tanong dito sa ating Telegram group. Okay. Go. Medyo Let's go. bagets siya, Oh, pre. let's go. Medyo bagets siya kasi pinapanood niya daw tayo tas yung iba pang mga talks na patungkol sa pagpapalupit ng lalaki at pagpapatikas. Ngayon, bilang isang 17 years old daw siya, nag-wonder siya. Ah. Anong kailangan niyang gawin bilang 17 years old siya para masabi na hindi niya sinasayang yung pagkalalaki niya? Magbasa ng libro. Basa ng libro. Yung mga matitinong libro. Actually, any kind of books, basta hindi siya... Wattpad. hindi Tungkol siya sa love story. Hindi siya fictional shit, pare. Yeah. Na talaga namang puro lang romance. Pero may mga fictional shit na talagang marami ka rin matututunan, pare. May mga fictional stories na okay din. Basta any books. Kung ayaw mo naman magbasa, tamad din magbasa audiobooks. Yung makikinig ka lang and then may ginagawa kang ibang bagay. Yeah. Just, basta kailangan mo mag-books talaga. Books. Napakaganda kasi talaga ng books to. Malaking bagay yung books, pare. Kasi kung magre-rely ka lang sa books na ino-offer sa'yo ng school, yung book na yon makakatulong sa'yo within that school. Yes. Pero yung mga book na sinasabi ni Sa daw, pare, magpapalawak yan sa'yo, bro. Para kang ano yan, imaginein mo na lang, pare, para kang pag nagbabasa ka ng libro, para kang pinapasok ka sa 3D world na parang, uy, ibang mundo to. Oo nga, tol. Diba? May imagination, tol. Oo, di ba, pare? So, pampalawak ng utak yun para hindi ka lang nandito sa box. Di ba? Papalabasin, yung mga librong ganun, papalabasin ka sa box, pare. At meron din mga payo, 'di ba, sa mukha mo, papayo sa'yo na parang okay, that's good. Pero iba din yung pag sa book siya galing eh. O ba't parang may ganun, Josh? Parang may something na pag books galing talagang nga, no? Talagang, Tsaka kasi iba eh. yung book kasi, bro, ang maganda pa dyan kasi, kaya maraming agree ako doon. Kasi minsan i-interpret mo yung binabasa mo based din sa iyo eh. Kumbaga matatransform mo siya sa iyo. Parang okay sa akin to. Yung iba naman parang hindi okay sa akin to. Pero yun nga, may iba't iba ka talagang interpretation din pagka binabasa mo talaga eh. So, katulad na pag sa mga story na book, iba yung nai-imagine mo. Kunyari, sinabi doon na castle. Ibang castle yung na-imagine mo, ibang castle yung na-imagine. Parang ganun. No? So, may kanya-kanyang ano. may kanya-kanya talagang so
okay yun. Agree ako dun sa books. Yeah, pare. kasi 17 years old, wala na kayo iba pang healthy pinaka-the best na mapapayo sa'yo kung hindi read more books. Kung hindi magbasa, mag-audiobook ka. Kasi ako, gaya ko, mas marami ako na audiobook kaysa nabasa rin. Sa totoo lang. Marami talagang audiobook. Nasa YouTube na lahat yan. Sobra. No, since modern era na tayo ngayon, tamad ka, audiobook pare, habang nagja-jogging ka, let's go. Ngayon, total nasa usapang libro. May magka-comment dyan, follow-up question. Any recommendation, ano yung una? Kasi, okay, sige, magbabasa kami. First time ko magbabasa. Ano yung the best na unang libro na may re-recommend nyo na Napoleon basahin? Hill. Paano? Napoleon Hill, pare. Alright. Mga libro ni Napoleon Hill. Wala siyang basurang libro. Alright. Tapos kung gusto mo naman ng socialization, Robert Greene. Yeah. Alright. Tapos kung gusto mo naman ng pagkakaperahan, Napoleon Hill din. At tatama mo na si Robert, di ba? Dagdag mo na si Robert Kiyosaki. Yeah. Yan naman yung mga famous na madali lang maintindihan na libro na hindi naman sobrang nilaliman yung mga ano. So, magigets ng 17 years old yan. Yeah. Yung Yan, sa akin bro, suggest ko sa'yo, which is yung binabasa ko rin ngayon. Kasi, actually yung libro na yun, nung binasa ko siya, majority parang alam ko na kasi since matanda na ako. Pero perfect siya para sa mga young adults dyan, which is yung 12 Rules for Life ni Jordan Peterson. Kanta yan, pre. Maganda pare. Tuturuan kanya talaga ng reality ng how the world works. Kumbaga, ire-ready ka niya sa pwede mong ma-experience pag labas mo sa poder ng parents mo. Para sa akin, okay yun. Kumbaga, parang ready ka na, alam mo na, handa ka na. Diba? Kaya sakto siya sa 17-year-old, pare. Saktong-sakto siya bro. So, I recommend that. Yun. Ganda yun, tol. Sa akin, kasi yung 17, kumbaga, onti na lang, patagos ka na sa tunay na buhay talaga. Yeah, go in Diba? there. Siguro ako para sa akin, pasadahan mo ng isang seryosong pagbabasa or pakikinig ng audiobook yung Bible. Bible. Ay, okay Kasi din yun, parang tol. ano siya pre, parang blueprint talaga siya ng buhay. Pasadahan mo lang siya, hindi mo kailangang intindihin sagad. Pasadahan mo lang siya, basahin mo lang. Hayaan mong pumasok kung ano yung papasok. Pasadahan mo siya isang buo, yung Bible. Kasi pag salubong mo sa tunay na buhay, unti-unti mong marirealize yun. Puta, Sinabi ito yun sa Bible. Kaya nga, di ba Ito yun, napag-usapan natin bro last Yes. time na episode na Mababaliw ka dun. Bakit yung ibang, parang yung mga character or mga scenario dun sa Bible na maiisip mo, parang nangyayari ngayon. Yeah. Di ba? Parang, Ulit-ulit lang. Tol. Oo, kaya Mababaliw. sabi ko. Tangina, parang nangyari na sa Bible to Kaya pag may nangyari sa'yo na parang blanco ka, pero dahil pinasadaan mo yung Bible, may, putang ina, nasa Bible to Tapos blueprint ng buhay yun. Anak ng Diyos, tungkol sa buhay ng anak ng Diyos yun. Anak ka ng Diyos, kawangis ka ng Diyos Ngayon, pag may mga wonder ka na, bakit ganito, bakit ganyan, magigets mo na, hindi ka na blanco. Yes. And sa libro na yun, kompleto lahat. Yeah. Ma-humble ka. Pag-abot ng pangarap mo, lahat nandun, pare. Yeah. At may mga example na wag kang magtitiwala basta-basta. Mamili ng magandang kaibigan. Wag magbisyo. Di ba? Yung remove vices, meron din dun Yes, Hindi sir. lang yan. Lahat ang gaganda na sinasabi dun, pre. Hindi namin sinasabi na kailangan mong maging religious person, Ang sinasabi namin dito, magbasa ka. Yeah. So, For morality. Yeah, nag-recommend kami ng mga libro na pwede mong basahin. Yung Bible, hindi siya umiikot sa religion. Alright? Anong Bible lang alin? Bible lang kung ano, kung sa Islam, Quran, basta tungkol sa Diyos. Kasi ano yun, parang binigyan ka na niya ng blueprint dito sa mundo Pasadaan mo ng isang malupit yun. Correct. At syempre, wala namang perfecto pagdating sa ganyan, no? Dependence perspective Yeah. mo. Again, And syempre, kung magbubutasan ng mga religion, wala talagang katapusan yan. Yeah. Meron at merong loophole ang mga yan. Pero Yes, sir. isa lang sinisigurado ko sa inyo, mas marami yung magandang may bibigay sa inyo na lesson compare sa loophole na titignan yung mali. isa lang yung ano nila kumbaga parang yung sa atin nga, di ba? Isa tayo, iba-iba yung daan natin pero isa yung goal natin. Yeah. Mga Mapabuti. religion na yan or what, iba-iba ng messaging yan pero isa ang goal nila is for you to be good. To do Kahit- good, to do the right thing. Kahit Yes. ano pa yung Bible na hawak mo ngayon, as long as hindi si Barney yung pinapapurihan dyan, kahit ano pa yung tawag, Jehovah, Ama, Jesus Christ, Prophet Muhammad, kahit ano pa yung tawag, as long as patungkol siya sa Godfather, as long as papunta siya sa Holy Ghost, sa Yes. higher being na nag-create sa atin, basahin mo na yan. Yun lang. So yun, 17-year-old, no? Pinaka-the best, magbasa ka ng libro.
Kasi ang pangit naman din sabihin kagad sa'yo na mag-relationship, mag-ganyan. Bahala ka kung kaya Ngayon, mo. mapapaano kasi siya kasi nakikita niya yung internet pre, pabata ng pabata yung mga nagiging milyonaryo, especially ang laki, ang taas na pressure. Kahit ako pre na 27 years old, ang laking pressure sa akin ni Josh Moica eh. Putang ina sa murang edad, naging multi-millionaire. Ngayon, baka nape-pressure ka sa ganun. Lagi mo na lang i-check anong pangalan nun. Magkaibang tao kayo sa madaling sabi. Correct. Ngayon, ikaw, check mo yung sarili mo kasi may mga bata talaga, magugulat ka 17, 18 na gusto na talagang humasel magnegosyo eh. Ngayon, ikaw makakasagot niyan. Gusto mo ba? Kung gusto mo, pwede ka mag-try ng iba. Kung ayaw mo, wala pa rin problema. Best way, gawin mo kung may nagpapaaral sa'yo. Mag-aral ka na mabuti. Hindi mo kailangan ng flat one, pre ha? Hindi mo kailangan ng flat one. As long as hindi mo inaaksaya yung pinantuition, pinambabaon sa'yo ng magulang mo, doing good ka na nun. Magandang point yung sinabi mo, bro, na gusto ko rin pa-realize sa mga bata dyan na nasa poder pa ng parents nila, bro. Kung ako sa inyo, nandyan parents pa yung financial ninyo, grab that opportunity, pare. Kasi ang hirap dito, bro. Mas madali naman, pero mas mahirap dito na kami yung gumagastos. Utang ina legit. Diba? Kasi kung ako, sige, 17 years old ka, pabili ka sa parents mo ng libro, sinong magulang ang ayaw bilangan ng libro? Tangin, excited pa yan. Di ba? Number 2 na kailangan mong gawin, 17 years old ka, mag-apply ka ng, mag-enroll ka ng sports. Sinong magulang ang ayaw pag-apply ka ng sports? Legit, Correct Diba? yan. Sabi mo, gusto ko aral ng boxing or gusto ko taekwondo. Thankful ako sa mga parents ko noon kasi nga pinag-enroll nila ako sa murang edad, nasa grade school ako, pinag-enroll nila ako sa taekwondo noon. So, hanggang ngayon, dalang-dala ko yung benefit. Kasi maganda bata talaga mag-start eh. Kasi madadala mo yung benefit nun Discipline. sa pagtanda mo talaga. So, fit ka hanggang pantanda mo. Sigurado ako dyan, gano'n ang mangyayari sa'yo, pare. Gago pre, na-realize ko, iba yung hubugan ng mga bata dito sa lugar namin compare sa dating lugar ko, tol. Ibang-iba. Kasi mga bata dito, mga anak nila, pre, doon sa may park mismo, sa may clubhouse, nagtitraining sila isang hilera. Mga kids sila, pare, sa buong barangay. Iba-ibang sports, may nagte-taekwondo, may Dito sa nagte-tennis dito, tol. Puro bata. Andun yung mga coaches. So yung mga ibang trabaho, coaches ng trabaho dito, pare, talagang masagana. Kasi basta mga kids talaga dito, hindi pwedeng walang sports. Pansin ko. Everyone, kailangan may sport ng mga bata. Hinuhulman nila sa discipline, socialism. No? Socialization. Tsaka Socialization. malaking bagay pre yung pagiging fit kasi sa gantong edad parang ang hirap masyado. Parang lintik na sakripisyo na kung gusto mong gawin maayos yung katawan mo. So sa murang edad, sanayin mo na kagad. Yung mabalik ko doon, iba hulmahan dito pre, kaya siguro marami rin mas nagiging success dito compare doon sa hood na nakakaalis. Kasi ang hulmahan ng bata doon, bahala sa buhay mo. Diba, teenager ka, nagko-computer ka, bahala ka. Walang taekwondo, walang boxing. Ang bahala ka. Trap money. Kung aalis ka sa lugar natin, makakaalis ka, it's your own. Pero dito, nahuhulma sila sa discipline gaya ng sa'yo, di ba? May train agad sila, pre. Galing. Maganda yun. Importante, kasi sa panahon ngayon, bro, hindi nila masyadong pinupush ngayon yung sports unlike dati talaga eh. No? Pero, ayun, yung katulad nga ni Zadaw, nakikita niya rito. Pero, yun nga, maraming bata ngayon na lumaki na hindi nagka-sports. Hindi binigyan ng sports. So, ano nangyayari? Nagiging spoiled. Akala nila kaya nila lahat. Makapagsalita, walang respeto. Yun ang tinuturo sa sports eh. Discipline. I-humble ka ng sports. I-humble ka ng Kasi sports. may mas malakas sa'yo lagi. Ay, exactly. Dudurugin ka. Tama. So, magiging humble ka. Tama. Yun doon pa lang sa turuan ka ng yung dynamics ng mundo na parang pag hindi mo nirespeto yung nakakataas sa'yo, yari ka. Durug ka. Di ba? Yari ka. Sa pag hindi ka nagpalakas, nagstay ka dyan, hindi ka nag-training ng mabuti, patamad-tamad ka, hindi ka Magte-trending ka sa yung mga nakikipag-away sa BGC na Ay, ang lala. Ang lala ng pare. Yung mga di marunong sumuntok ko. Wow! You stop! Are you mocking me, bro? Bro, are you mocking me? Ganun ka. Di ba? Lawa nun, pre. Tayo kayong ogag nun. 17 years old, ang ganda nun. Iiwanan kita ng pinaka-the best. The best talaga na simple lang. No? 17 years old. Huwag ka ma-pressure kay Josh Moica. Kung hindi man maging the best ka for now, piliin mo na lang pinaka-unique for now. Yes. Yun ang piliin mong path. Kung hindi pa kaya maging the best, pero kaya mo maging unique, doon ka muna. Kasi yun talaga mag-uulma ng lahat. Yeah. Solid. Pag Cut. yun